So ngayon mga boss, ipapakita namin sa inyo kung paano gawin yung mga ganitong customized effect na nakikita natin sa mga pintura ng motor. May question tayo mga boss Lodi mula kay Boss Christian. Pwede po ba to lagyan ng mica powder para gumanda lalo effect niya? So mga boss, dito sa vlog na to siya nagtanong at sa vlog natin ngayon, sasagutin natin itong question ng ating Boss Lodi. Okay mga boss, so yung mica powder, iyan po yung tinutukoy ng ating boss. Chameleon powder na gagamitin nating pigment. Yung mica powder nga. Siyempre, para lalo nga naman gumanda. Wow. So ngayon mga boss, ituturo namin, papakita namin sa inyo kung paano natin gagawin itong ganitong effect. Meron tayong Aerox dito at dito natin gagawin yung effect na tinatanong ng ating Boss Lodi. So shoutout po kay Boss Christian Noel Padilla. So ngayon mga Boss Lodi, mag-start na tayo. Yun mga Boss Lodi, katulad ng nai-intro natin, meron tayo ditong Aerox. Dati niyang kulay, yan ang original paint niya. So nalihan natin yan ng 1000 grit. Lahat. Ito yung kabila. Ayan siya mga Boss Lodi. So yan yung, ito sa screen yung itsura niya. So dalawa yung pairings nung Boss Lodi natin, si Boss RJ. At yung mga blue gagawin nating midnight blue. Tapos yung mga matte gray, gagawin naman natin yung gunmetal gray. Glossy siya lahat. Ayan mga Boss Lodi. So ito lang yung nagkaroon ng damage. Ayan mga Boss Lodi. Kaya yellow yung masilya. Syempre ang ginamit natin dyan ay HKS na masilya. Diba? So ngayon mga Boss Lodi, lihahin muna natin yan. Mga mas inspatan natin ng masilya kasi may gas-gas para makapag-start tayo. Kung mapapansin nyo mga Boss Lodi, labong-labo na siya. Meron pa nga hindi siya naliha. Yan, yung mga makikintab hindi po naliha yan. Katulad nyan. So gawin natin dyan mga Boss Lodi, i-dry sanding natin yan. Pakikita namin sa inyo kung paano pa natin maliliha yung mga glossy na yan. So kuha tayong liha mga Boss Lodi. Alright, let's go. So mga Boss Lodi, gamit tayo ng 400. Okay. At saka ng kahoy. Okay. Kahoyin natin to. I-dry sanding natin. Okay. Ang kainaman dito mga Boss Lodi sa HKS na masilya, pwede kayong mag-dry sanding. Hindi siya kumakapit sa masilya ay sa liha. Ayan mga Boss Lodi oh. Oh, di ba? Kung ang ginamit natin dito yung masilya na Glassorate, Easy Tight or Time Out, Weber na mga masilya o kaya yung Polytop, dumidikit sa liha. Dumidikit sa liha yung ganong masilya. Hindi katulad ng ng HKS, nagpa-powder lang siya. Saan ba nabibili to? Kay Shopee o kaya kay Lazada. May makikita kayo dyan sa online. So ang mangyayari dito mga Boss Lodi, liyahin natin to ng 1000 grit. So yan mga boss, 1000. So yan mga Boss Lodi, okay na siya. Ngayon gagawin natin po dito, ipa-primer natin to mamaya ng high build surfacer. Okay. Ito naman tayo mga Boss Lodi. Ganon din, 400 grit. Kahuyin muna natin para mapantay. Okay. O diba, smooth na mga Boss Lodi. Naiwan na yung mga may damage sa kanya. So ito naman,
So mga boss, kung mapapansin nyo, yung HKS, nanunuot siya sa mga maliliit na guhit. Yung gabuho, kayang-kaya niyang takpan. Hindi katulad nung pangkaraniwang masilya, hindi kayang matakpan yung mga guhit na ganyang kaliliit. Ayan siya. So, lihain natin to ng 1,000. So mga boss, ready na to na ma-primeran. Kuha lang kami ng primer. Okay. Degreaser to mga boss, pang tanggal ng dumi para ma-sure natin na walang anumang kontaminado na nakadikit bago tayo mag-spray. Lagi namin tong katabi, basta nagpipintura, lagi ako may degreaser. Ang galing! Patanan natin yung mga na masilyahan. Huwag niyong bubuuin mga boss Lodi, kasi original paint ito. Ganyan lang siya mga boss Lodi. Kung mapapansin nyo, dahan-dahan yung ginawa kong pagbubuga para hindi kumalat yung primer. Pagkatapos pag matuyo ito, lilihain natin yan lahat ng 1,000 grit. Remember that. Put it in your mind. So plus off tayo hanggang 15 to 20 minutes bago natin ito liyahin. Importante na malagyan natin to ng primer mga boss Lodi. Yung mga lumabas na plastic na yan. So ito mga boss Lodi, okay na to. Plus off natin to ng 20 minutes. Yung palang sinasabi natin na plus off, yun yung patukoy sa salitang pagpapatuyo. Sana all. Yan mga boss Lodi ha, balikan namin kayo. Pero habang pinapatuyo natin to, meron kaming ipapakita pa sa inyo. Huwag nyo sanang kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. So mga boss, content tips na naman tayo dahil sa nabanggit namin kanina. Magbubuga tayo ng midnight blue. So nai-wet sanding natin to kagabi. Syempre basa, hindi mo makikita kung ano yung kulang sa liha. So i-dry sanding natin. Meron tayo ditong Mirka. Lihahin natin ng Mirka yung mga parts na hindi naliha. Ito yon mga boss Lodi. So meron tayong 360 grit at 1,500 grit. So gagamitin natin ito mga boss Lodi. Katulad nito, mapapansin nyo, makintab siya. So ito yung panglilihan natin mga boss. Dry sanding to mga boss Lodi ha. Okay. Yan, kung mapapansin nyo, talagang ano siya, naglabo. Yan yung mga ganyang sulok-sulok. Kasi importanteng malihang mabuti yan mga boss Lodi. Dahil sa dyan magmumula yung bakbak. Remember that. Put it in your mind. Ayan mga boss. O, diba? Wow! So gaganyanin natin lahat yan. Hahanapin natin yung mga makikintab. Katulad nito. Ewan ko kung nakikita. Ayan o, may makintab. Ayan. O, diba? Wow! Mga boss Lodi. Kahit yung mga sulok-sulok, nadadali niya mga boss.
Maganda pong gamitin to. Mabibili nyo to online kay Lazada, kay Shopee. Pagka nagawa natin to, hindi tayo kakabakaba na baka mabakbak. Hindi siya mababakbak mga boss Lodi. Ayan siya oh. Oh, di ba? Oh. Talagang ano na siya, labong-labo. Ibig sabihin, lihang-liha siya. FD na lang puro ganito gamitin. Dapat umpisa pa lang ganyan na. May kamahalan ng isa nito. Makikita nyo na lang sa online kung magkano yung isa. Kung ikukumpara natin sa mga lihang ginagamit natin, tapos punasan natin ng degreaser. So ready na to ma-sprayan ng Midnight Blue. So kuha tayo ng iba. Nalihan na siya. So ganyan lahat ang gagawin natin mga boss, para safe tayo. Maliliha yung loob nun boss Lodi. Ayan o. Tapos dito din. Naliliha yung loob niya ng mga ganitong parts. Kasi kung minsan nakikita natin, dyan nagmumula yung mga bakbak. Kasi nga naman, hindi naliliha yung loob. Hindi naman kasi pumapasok dyan yung panglihan natin na papel. O yan. So ganyan ang gagawin natin lahat at mag-spray na tayo mga boss Lodi. Habang pinatutuyo natin yung dalawang panel, mag-spray na tayo ng Midnight Blue. Gamit tayo ng taklot. Sa hangin na igagamitin natin dito mga boss Lodi ay 2 bars. .0 lang tong Aurita F3. So okay na yan mga boss, at lipat tayo sa ibang panel. I-plus off natin to ng 20 minutes. Okay. So kuha tayo ng ibang panel mga boss Lodi. Ayos na yan. So okay na yan mga boss Lodi. Napakaganda ng buga ng Aurita. Wow! Buhay na buhay yung metallic niya mga boss Lodi. At saka ano kasi siya minigun. 1.0 yung nozzle, syempre marireduce niya yung labas ng fluid. Tamang-tama lang dito sa motor dahil sa mga small panel lang. Last off natin yan mga boss. So yan mga boss Lodi, ang gagawin natin, yung pinrimeran natin na blue, lilihahin na natin yon bago tayo mag-spray ng gunmetal gray. Halos tapos na to.
Pero mag second coat tayo. Alright, let's go. So ngayon mga boss, medyo malapot yung ibubuga natin dito para mabigyan natin ng pagkakataong makoberan tong primer. So yan mga boss Lodi, yun lang muna yung part na binugahan natin. Pakita ko sa inyo. Yan lang muna para matakpan yung, hindi yata masyadong kita, para matakpan yung primer na high build na in-spray natin sa kanya. So medyo matagal matutuyo ito, kaya magpa-plus off tayo dito ng 30 to 35 minutes. Mga ganun siya katagal. Huwag niyo sanang kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Mga boss, second coat natin pa. Ngayon mga boss Lodi, habang basa pa yan, i-spray na rin tayo dito sa mga hindi nabugahan. Pero mag-a-adjust tayo, medyo malabnaw yung gagawin natin dyan. Medyo malabnaw na ito ibubuga natin. So ayan mga boss Lodi, magpapatuyo ulit tayo dyan ng 30 to 45 minutes dahil sa naging second coat na siya. Parang kumapal kasi siya eh, kaya dapat dyan mapatuyo pong mabuti. Ito po yung itsura niya. So ayan na, no, last off tayo mga boss Lodi. So mga boss Lodi, mag-start na tayo na mag-spray ng gunmetal grade. Wow! Yung 1.0 na spray gun pa rin yung gagamitin natin. Hindi magbabago yung hangin na gagamitin din natin. 2 bars lang mga boss Lodi. Ah, di ba? So mga boss, ito na yung first coating ng gunmetal gray. Mamaya papakita namin sa inyo yung metallic na lalabas dito sa pinipinturahan natin. So ayan mga boss Lodi, mag plus off tayo lahat. Tapos mag second coat tayo. 10 minutes later. So mga boss, final coat natin tong papalooban niya sa harapan. After nitong buga na to mga boss Lodi, clear coat na natin to.
So ayan mga boss, tapos na yung ating gunmetal gray, yung kanyang base coat. So ready na to for clear coat. Pero pagkatapos pa noong midnight blue. Pagkatapos sa pag clear coat natin nito, sabay-sabay lalagyan natin ng pigment. So pakita na lang namin sa inyo pagka mag clear coat na tayo. So ngayon plus of to, tignan natin yung blue kung kamusta na. A few moments later. So mga boss Lodi, ito yung gunmetal metallic natin kapag ka nasikatan siya ng araw. Ayan. Pero ang gagawin pa natin dito, kukuha pa tayo ng gagawin nating malalaking pigment na manggagaling po iyon doon sa mga chameleon. Maglalagay tayo nun sa clear coat para magkaroon to ng pigment. Maliban sa kanyang metallic, ay may pigment pa. Wow! Ayan. So ito naman yung ating midnight blue, mga boss Lodi. Ayan. Ang metallic nitong midnight blue, blue din yung makikita yung metallic sa kanya. Medyo pinag-iba lang nito pagka napunta sa dark, medyo dumidilim na siya. Ayan, pag ganyan nagda-dark na siya. Pero pagka may araw, ayan yan, may araw, nagla-light siya. Ayan siya mga boss Lodi. Ayan. So ready pa tayo. So ngayon mga boss Lodi, final coat na natin to. After nito, katulad nung gray, gunmetal gray, mag ano na tayo, mag clear coat. Let's go. Ayos na ayos to mga boss Lodi. Wow! So patuyuin natin. Patuyuin natin. Tapos clear coat na natin. So okay na mga boss Lodi. Okay! Isa na lang. Okay na mga boss, patuyuin natin at mag-clear coat tayo. So ngayon mga boss Lodi, tignan natin kung anong magiging kalalabasan nitong ginawa nating clear coat na may pigment. Dahil kumuha tayo sa mga chameleon, yung mga chameleon na malalaki, yung glitters nya, doon tayo kumuha ng ipang pigment natin. Okay! So nilayo namin yung camera para hindi masyadong malagyan, maanggihan yung lens ng camera natin. So ihahapyaw ko lang muna to hanggang sa mapantay yung pigment. Saka tayo magki-clear coat ng purong clear coat. So ayan. Tignan muna natin mga boss Lodi. So ayan mga boss Lodi, hindi siya masyadong malalaki, pero tama lang. よし、これで全部かな。 Meron siyang green, blue, yellow, violet, blue. Oh, di ba? Okay to. Sige mga boss, diretso natin. Unahin natin tong
Gunmetal gray. Okay. Ganda niya po mga boss Lodi. Yung ibang pigment kasi tipak-tipak, malaki. Ito mga boss Lodi, katamtaman lang. Kumbaga parang mild lang siya. Hindi siya masyadong rough. Kaya siguradong magugustuhan ito ng makakakita. Sa mga boss Lodi, gusto ko lang linawin na yung binubuga nating clear coat dito ay may kaunti lang halong chameleon. Hindi siya marami at hinahapyaw lang natin itong mabuti para yung glitters niya ay kumalat. Ang mangyayari ngayon, hapyaw lang tayo. Okay. Ganyan. Tapos pag nag-flow coat tayo mamaya, yun na yung purong clear coat. Pero ngayon, yun lang munang pigment. Mist coat lang tayo ng mist coat para kumalat yung pigment. Wow! Minutes later. So ngayon mga boss Lodi, ang gagawin na natin, ipo-full coat na natin yan o ipo-flow coat na natin. Ito yung gamit na nating clear coat ngayon, wala nang ano yun, wala nang pigment, purong clear coat na to. So yung hangin natin dapat gamit dito mga boss Lodi ay 2 bars lang. Mahina lang. Dahil 1.0 lang yung spray gun. Tapos maliit lang siya kasi. Minigun lang. Kaya napakatipid din sa hangin. Sugoi! So ito siya mga boss. Diba? Pakikita ko sa inyo to pagka natuyo, pagka nabilad sa araw. Flow coat natin to. Mga boss Lodi, yung sinasabi naming flow coat, tingnan niyo po yung ginagawa naming pagbubuga rito. Ayan o. Okay. Unang hapyaw, tapos ibinabalik din namin. Kung saan nakatutok yung buga, dalawang balik yung ginagawa namin doon. Okay. At yung resulta nun, nagiging makinis yung ating spray. Siyempre, dahan-dahan talaga to mga boss para iwas tulo. Yung unang balik, ikalawang balik, sapat na yon mga boss Lodi, kasi may posibilidad na tumulo iyan pag paulit-ulit. Kaya kumbaga sa ano, parang yung flow coat natin, yun yung technique natin para wag tumulo at saka maging maayos yung buga. Ganito yung magiging resulta ng mga boss. Kapag ka matuyo iyan, ganyan na rin siya kakintab. At syempre, tignan natin mabuti yung mga parts ng hindi na sprayan. Okay. Para matiyak nating makinis lahat. Nasa mata pa rin natin nakasalalay Wow! kung ano yung magiging resulta nitong ating ginagawang pagbubuga mga boss. Kung mapapansin nyo dito, halos parang nagsasalamin na siya. Ganyan siya kakintab mga boss. Kaya ayun mga boss Lodi, masyado na rin tayong mahaba, kaya ipapass forward na namin itong ating tutorial para makita nyo yung finished product. Huwag muna po kayo mag-escape mga boss Lodi. Alright, Sa let's go. magmumontage tayo sa gawing huli nitong video na to. At kung paano namin binubugahan tong nakikita nyo na yan mga boss, yung dalawang beses na balik na ganyan. Lahat ng pairings natin mga boss, yan yung gagawin natin. Ganyang technique lang, hindi na yan magbabago. Kasi final coat na yan ginagawa natin at wala nang pigment yan. Okay. Yung clear coat na natin. Kaya, so yan mga boss. Yan.
Dito kulang dito. Kaya sprayan natin. Okay. Pero alalay na lang kasi baka tumulo na. よし、これで全部かな。 And mga boss, ang kailangan na lang nito, wag madapuan ng mga insekto or ano paman. Kaya dapat mailagay ito sa mga isang kulog na lugar pagkatapos ma-sprayan. Ayan. So wala kasing araw kaya hindi nyo makita yung pigment. Subukan natin dito. Ewan ko kung nakikita sa camera yung iba't ibang kulay ng pigment. Lahat. Lagyan natin lahat ng pigment gamit yung clear coat. 大丈夫？ So ayun mga boss, ginabot na tayo ng dilim dito sa ating final coat dito sa ginagawa nating Aerox. So ayun mga boss, importante kahit paano pala ay naibahagi namin sa inyo yung mga bagay-bagay na pwede ninyong matutunan. Sana po nakapulot kayo ng kahit kaunting tips dito sa bago nating tutorial. At kung mahilig kayo sa mga ganitong gawain, huwag niyong kalimutan i-like, i-share yung video namin at mag-subscribe na rin kayo dito sa aming YouTube channel. So ayan mga boss Lodi, bago tayo mag-montage, gusto ko munang ipakita sa inyo itong finished product after na matuyo itong ating ginawang Aerox with pigment. Later that night. At yun mga boss, welcome back. Ito na nga yung ating naging finished product nitong ginawa nating Aerox matapos yung magdamag nating ginawang pagpapatuyo dito or yung long time plus off natin. So ayan siya mga boss, yung midnight blue. Pagka binilad mo, ganito yung makikita nyo. Yan, ganyan siya. Ewan ko kung klaro ba na nakikita nyo yung pigment, pero mukhang klaro naman, nakikita nyo yung kumikinang-kinang na yan, o diba? Napakaganda. Mas maganda pa sa ex mo mga boss, o diba? So, ayan siya. Tapos, kapag nabilad siya, yun, ganyan ang itsura niya, ang pogi. Tapos ito naman yung gunmetal gray kapag hindi nabilad. Tapos pagka nilagay natin sa sinag ng araw, ganito yung magiging itsura niya. Tignan niyo mga boss. O diba mga boss, dito may aasahan kang ganda. Hindi katulad nung crush mo, puro ganda, pero wala ka naman talagang pag-asa. At isa pa, mula sa preparasyon, naging matibay itong ating repainting. Hindi katulad din ng ex mo na naging marupok at walang katibay-tibay. So ayun mga boss Lodi, marami pong salamat sa inyong ginawang panonood. At sana sa panoorin nyo kami sa mga susunod pa naming vlogs. Huwag nyo kalimutan ulit na mag-like, mag-share, mag-comment dito sa aming vlogs. At syempre, mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel. Ako nga po pala si Dennis at ito po ang inyong Kadens TV. And keep safe, God bless, love you all. Peace out.